Narito na ang PTV Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kamustahan sa mga benepisyaryo na inilunsad na refuel o reducing food insecurity and undernutrition with electronic vouchers sa Maynila. Ito'y bahagi ng Walang Gutom program ng Department of Social Welfare and Development. Sa ilalim ng programa, muling nakatanggap ng 3,000 pisong food credit ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer Card. Sa ngayon, umabot na sa 300,000 pamilya ang nabebenepisyuhan ng Walang Gutom program na patuloy na paiigtingin ng pamahalaan. Titiyakin namin na may sapat na pagkain at bukod pa ron ay titiyakin natin na tama po ang kinakain po ninyo para balansyado po ang tinatawag na balanced diet. Sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala ng gutom na Pilipino. Sa ibang balita, patuloy pa rin ang pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island Region. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng 81 volcanic earthquakes mula alas 12 ng hating gabi hanggang kaninang alas 10 ng umaga ngayong araw. Ayon sa PHIVOLCS, indikasyon nito ng patuloy na paggalaw ng magma sa ilalim ng bulkan. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok ng publiko sa 4-kilometer permanent danger zone. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Cotabato mula kay Trisha Aragon. Assalamualaikum, Muyag Fiobagi. Magandang araw. Narito na ang PTV Balita Cotabato. Inilunsad ni Basilan Governor Mujib Hataman ang programang Magbasa Kite o Tayo'y Magbasa. Layon ng 12 linggong intensive reading program na itaas ang functional literacy sa lalawigan. Ginanap ang paglulunsad sa provincial capital sa Lamitan City na dinaluhan ng mga guro mula sa Basilan Schools Division. Target ng programa ang benepisyohan ng mahigit 200 estudyante mula sa 11 pampublikong paaralan na may pinakamaraming frustrated readers. Ayon kay Hataman, ang edukasyon ang pundasyon ng kapayapaan at pag-uunlad. Tinitiyak ng Magbasa Kite na bawat batang Basileño ay matututong magbasa at umunawa tungo sa maliwanag na kinabukasan. Samantala sa iba pang balita, isang multi-sectoral forum na may temang Building Consensus on a Common Roadmap ang isinagawa sa Seda Hotel Maynila na layong paghandaan ng unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bago ang March 31, 2026. Pinangunahan ito ng Institute for Autonomy and Governance o IAG, IEMC BARM at COMELEC sa pangunguna ni na Chairman George Erwin Garcia at OPAPRU Secretary Carlito Galvez Jr. Tinalakay sa forum ang legal na hamon, koordinasyon ng mga ahensya at inclusivity sa eleksyon upang matiyak ang malinis, mapayapa at makabuluhang halalan, isang mahalagang hakbang tungo sa matatag na demokrasya at tunay na otonomiya ng BARM. At yan ang mga balita ngayon dito sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.